Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mayroong isa pang matinding labanan sa hinaharap. Depende sa sitwasyon, ito ay dapat na isang labanan upang matukoy ang kahihinatnan. Matagal nang naglalaban ang dalawang panig, at ang kanilang mga puso at lakas ng tauhan ay umabot sa kritikal na punto. Ito ay talagang isang mapagpasyang labanan na dapat pasukin. Bagamat isang tagalabas si Peigo, kung tutusin mula sa kasalukuyang sitwasyon, 100,000 tropa pa rin ang kahanga-hanga. Siya ay karapat-dapat na maging isang veterano ng larangan ng digmaan. Tila na siya ay nasa bag para sa tagumpay na ito. Pero totoo, kakain si Han Sanchen ng pagong. Sa kinubkob na hukbo, ang isang grupo ng mga ehekutibo ay nag-usap ng bahagya at nagtawanan, na mukhang napaka-relax. Bahagyang tumango si Mingyu nang hindi nagpapasinungaling. Kung tutusin sa kasalukuyang sitwasyon, walang masama sa sinabi ninyong mga executive. Ano ang nangyayari sa lungsod? Mahinang tanong ni Mingyu. Bahagyang tumalikod si Fu Tian at sinabing, ang tarangkahan sa lungsod ay sarado, at hindi ko pa nakitang lumabas ang kalaban. Mukhang nakatanggap ang mga taong ito ng mga utos na manatili sa lungsod. Mahinang sinabi ni Mingyu, napakadelikado ng sitwasyon sa kasalukuyan, hindi pa rin sila nagbibigay ng pahiwatig. Masyadong maraming milagro ang ginawa ni Han Sanchen, at hindi may iwasang ipagmalaki ang kanyang puso. Habang gusto niyang ipagtanggol ang lungsod, gusto niyang basagin ang kalaban gamit ang sarili niyang maliit na puwersa. Masyado siyang nag-iisip, Fu Tian daw. Hindi nagsalita si Mingyu, ngunit bahagyang tumangala sa larangan ng digmaan sa di kalayuan. Han Sanchen, ganito ba talaga? Magulat. Sa hanay, sa oras na ito, bigla akong nakarinig ng isang matinis na boses at isang agarang ulat. Sumimangot si Peigo, tumingin pabalik sa lalaki, at nagmamadaling sinabi, bakit naantala ang reserbang hukbo? Yung mahigit 40 katao ay pinutol ang aming mga tropa sa baywang, at ang mga sundalo sa likod ay makakagat lamang ng bala upang linisin, ngunit ang magagawa nila ay ang mga taong iyon ay tila napakalakas, at mahirap harapin. Sa oras na ito, ang ating hukbo ay hindi makakapag-echo mula ulo hanggang buntot, at ang mga follow-up na tropa ay hindi makakadagdag sa digmaan sa hinaharap. Ano? Nagulat si Peigo nang marinig niya ang mga salitang, yung 40 tao. Bastard, bastard, master, si Han Sanchen at ang iba pa sa frontline ay may napakaraming firepower. Kung wala tayong suporta ng reserbang hukbo, ang hukbo ay matatalo. Sigaw ng attendant. Malamig ang mukha ni Peigo, at hindi siya tanga. Paanong hindi niya malalaman ang kapangyarihan nito? Order the rear troops to quick support the front line at all cost. Para kay Han Sanchen, susubukan kong pigilan siya. Pagkatapos, nang makitang halos gumaling na siya, tumalikod si Peigo at direktang inatake ang Aaron. Ang mga nasasakupan ay tumanggap ng mga utos at mabilis na umatras. Lord Zhu, may mali. Sa gilid ng larangan ng digmaan, si Zuyan, na nakatago, ay nakakita rin ng isang malawak na sitwasyon kung saan ang 100,000 tropa ay tumigil sa oras na ito. Binilang ni Zuyan ang kanyang kilay at bahagyang kumunot ang noo, bakit biglang tumigil ang hukbo ng pamilya Pei. Ayon sa ulat ng Especially Iya, isang maliit na bilang ng mga tropa ang dumating sa kanilang hanay. Pwede bang pigilan sila ng maliit na bilang ng tropa? Anong ginagawa nila? Malungkot na sabi ni Zuyan Shua. Lord Zhu, tutulungan ba namin? Si Zuyan Shua ay hindi sumagot sa isang baradong boses, bahagyang nag-alinlangan, at pagkatapos ay umiling, tumayo ka. Ang kabilang partido ay isang maliit na bilang lamang ng mga tao na nakulong sa kanilang hanay,
at hindi tayo maaaring sumikip kahit na gusto natin, tulong. Oo, habang nakatayo si Zuyanshua at ang iba pa, tumingin si Chi-Chi sa larangan ng digmaan, at sa oras na ito, isang nakakagulat na labanan din ang nagaganap sa larangan ng digmaan. Si Han Sanchen ay halos isang Diyos na walang sagabal ni Peigo. Kahit nasa harap ng pagkubkob at pagsupil sa mga eksperto sa hukbo ng pamilya Pei, hindi siya naapektuhan. Sa simula, maraming tao ang nahulog, napakalakas. Sa pagdating ni Peigo, hangina ang opens iba ni Han Sanchen. Bagamat maaari niyang lubos na bawasan ang kanyang sariling presyon, ang problema ay ang front army na walang backup, kahit na hindi ito makitungo kay Han Sanchen, napakahirap ding harapin ang epekto ng Golden Army at ng Troll Hall. Their rear army has cut off by US. Wala talagang suporta. Patayin mo ako. Sinampal muli ni Han Sanyi si Peigo at sumigaw ng malakas. Ang gininto ang hukbo ang nagtitiis at nangunguna. Para sa isang oras, ang momentum ay kahanga-hanga. Bumagsak si Peigo sa lupa, hinawakan ang ilang mga disipulo at direktang ininom ang kanilang dugo, at pagkatapos ay inatake muli ang Aaron. Sa ngayon, wala siyang masyadong gagawin. Kailangan lang niyang hawakan ng husto si Han Sanchen para mabilis na malutas ang problema sa baywang at suportahan sila para malagpasan nila ang mahirap na panahong ito ng ligtas. Matapos ang isang kabiguan, at ilang beses na magkakasunod, ang oras ay mabilis ding lumilipas, na sinamahan ng pagkawala ng mga sundalo sa harapan ng hukbo ni Pei. Idinilat ni Peigo ang kanyang mga mata, halatang hindi mapakali, ngunit sa oras na ito, ang subordinate general na dating responsable sa pagtanggal ng baywang ay dumating sa wakas. Sabihin mo sa may-ari, puno ng dugo ang lalaki at lumuhad sa harap ni Peigo. Ilang beses nang humihingal si Peigo sa pagsingil, ngunit nang makita niyang may paparating, kahit papaano ay naaliw siya, paano na ang mga tropa sa likuran. Magsumbong sa may-ari, ang kanyang mga nasasakupan ay walang kakayahan. Bagamat mayroon lamang 44 na kalaban, troops above the waist, halos lahat sila top players. Kami ay sinubukan ng ilang mga pag-atake, ngunit ang mga taong ito ay hindi natatakot sa kamatayan at may mataas na paglilinang. Ang aming singil ay nalutas nila. Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Peigo, 10,000 tao sa likuran ang hindi makaharap sa taong ito. Maaari itong harapin, ngunit kung nais mong gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa napakaikling panahon, natatakot ako na ito ay napakahirap. Subordinate na paraan. Basura. Galit na sambat ni Peigo, kalahating oras ka nang nakikipaglaban, pero kailangan mo pa akong hilingin sa akin ng mas mahabang panahon. Tingnan mo kung gaano karaming tao ang natitira sa mga tropa sa harap. Tahimik na sinulyapan ito ng mga nasasakupan. Bagamat marami pa rin ang bilang ng mga frontline na tropa, halatang nagkakagulo ito sa oras na ito dahil sa epekto ng Aaron, at tila hindi ito magtatagal. Ngunit ang 44 na tao sa baywang ng gitnang linya ay talagang makapangyarihan. Sila ay mas mahusay kaysa sa amin sa parehong paglilinang at kagamitan. Bukod dito, ang kanilang kalidad sa pakikipaglaban ay napakataas. Mukhang hindi sila natatakot na mapalibutan man lang. Kami, ang koponan ng matalas na kutsilyo ay sumailalim na sa iba't ibang malupit na pag-atake sa pagsasanay ni Han Sanchen. Sa simula, sinalakay din ito ng kakaibang hukbo ng hayop. Ngayon ay maaari itong makayanan ang mga ito, hindi ako maglakas loob na sabihin tulad ng isang isda sa tubig, ngunit hindi bababa sa ito ay pamamaraan. Guro, bakit hindi ka pansamantalang umatras? Ang frontline ay nabawasan ng 30% sundin ang emergency road. Mula pa noong sinaunang panahon, walang ganoong pakikipaglaban hanggang sa huling sundalo sa isang malaking labanan ng hukbo. Isang maliit na grupo, ng mga tao at mga kabayo ay nakikipaglaban sa pamamagitan ng personal na kakayahan, ngunit ang isang malaking grupo ng mga tao at mga kabayo ay nakikipaglaban sa pamamagitan ng moral at pormasayo ng militar ngunit walang silbi, ngunit ginagawa nila ang mga tao na parang pumatay. Sa makatuwid, sa mga digmaan sa antas na ito, sa sandaling higit sa 20% ng mga tauhan ay nabawasan, ang pangkalahatang kalakaran ay pupunta. At ang mga nawalan ng higit sa 30% ng kanilang mga tauhan, maging ang team na may malakas na pagkakaisa, ay tulad ng dati. Retreat ang salitang ito, Peigo ay parehong nagulat at nagalit, ako Peigo nakipaglaban sa buong buhay ko.
Kailan ako umatras sa larangan ng digmaan? Hindi ako dapat umatras. Bilang miyembro ng pamilya Tao, walang pag-urong. Guro, kung hindi tayo atres, mabubure ang ating mga tropa sa harap, nagmamadaling sigaw ng tagasunod. Kung mananatili tayo sa luntiang kabundukan, hindi tayo matatakot na mawala si Chaishan. Kapag bumalik tayo, maaari nating muling ayusin ang ating mga tropa at muling atakihin. Gayunpaman, kung hatiin natin ang kalahati ng mga tropa sa oras na ito at ikalat sila, hindi ba't mas malaking biro to, at sa pagkakataong iyon, kahit na gusto nating magkaroon ng isa pang madugong kahihiyan, natatakot ako na nawala ang ating kakayahan. Nagmamadali ang katulong. Hindi nagsalita si Peigo, at hindi niya naunawaan ang katotohanan sa mga salita ng kanyang tagasunod. Ngunit ang problema ay talagang ayaw niyang hilingin kay Peigo na aminin ang kanyang pagkabigo. Master, huwag ka nang mag-alinlangan pa, kami. Wala na kaming oras. Sundin ang emergency road. Master, the waistline is not what we said in our intelligence. It's just an elite army. They are a group of masters. Mali ang information na binigay nila sa amin. Pinayuhan din ng nasasakupan. Sa katunayan, ang mga salitang ito ay higit na nagbibigay kay Peigo ng isang hakbang o isang dahilan para umatras. Bagamat maliit ang bilang ng misteryosong puwersang ito, nakakapit lang ito sa ating lalamunan sa oras na ito. Si Han Sanchen ay naglunsad ng isang pag-atake mula sa harapan kasama ang karamihan sa pangunahing puwersa. Halatang handa siya. Kung patuloy tayong lalaban, talagang gagawin natin, magdusa ng malaking kawalan. Guro, umatras at magtiis sandali. Ito ang mga piling tao ng ating pamilya. Kung tayo ay nagsasakripisyo ng walang kabuluhan, ang pagkawala sa ating pamilyang Pei ay magiging lubhang mabigat. Hindi natin kailangang panghawakan ang kinabukasan ng pamilyang Pei para sa kapakanan ng lungsod at sa mukha na iyon. Kung hindi sila nasisiyahan sa ating pag-urong, sila mismo ang darating. Tsaka hindi naman sila natatalo. Umalis ka na master. Wala na talaga tayong oras. Sa pagtingin sa entourage na humihikayat sa kanyang sarili isa-isa, si Peigo ay natigilan sa kinaroroonan ng ilang sandali, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa loob ng mahabang panahon, nagpasya siya sa daan-daang taon sa aking buhay. Hindi ko alam kung paano isulat ang salitang, matalo, ngunit ngayon, talagang ayaw kong aminin ang pagkatalo sa harap ng isang binata. Umiling si Peigo. Sa likod natin, halos 300,000 pares ng mata ang nakatingin sa atin. Gayunpaman, makatwiran din ang sinabi mo. Ipadala mo ang utos ko, ang hukbo. Retreat. Ipikit mo ang iyong mga mata, walang magawa si Peigo. Ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Ngunit ang lahat ng mga sarhento ay ang dating kabisera ng kanyang pamilyang Pei, at hindi niya kayang masaktan. May kinabukasan pa ang pamilya Pei. Paano sila mawawalan ng kalamnan at buto sa digmaang ito? Ang bilang ng mga tauhan ay nabawasan sa 30%, at ang moral ng hukbo ay nagkalat. Kung patuloy silang lalaban, mas marami ang namamatay at nasugatan, ngunit walang ibang kabuluhan. Sa ingay ni Jin, ang hukbo ni Pei, na umaatake kay Han Sanchen, ay biglang pinahihit ang mga baril at umatras patungo sa likuran. Huwag mong habulin ang mga kawawang agresor. Itinaas ni Aaron ang kanyang kamay at sinigawan ang lahat ng mga sundalo. Mayroon pa ring malaking hukbo sa likod ng kaaway, at ang padalos-dalos na pagtugis ay haantong lamang sa pagkubkob sa sarili. Sa pagsigaw ni Han Sanyi, agad na tumigil ang hukbo sa paghabol, tumigil sa lugar, at mahinang tumingin sa tumatakas na hukbo ng pamilyang Pei. Retreat, retreat. Sa gitna ng kinubkob na hukbo, nang makita nila ang hukbo ng pamilya Pei na biglang natalo at umatras sa malayo, isang grupo ng mga executive ang agad na natigilan. How can it be so? Hindi pa ba kayo lumaban ng maayos kanina? Bakit biglang umatras si Peigo? Anong nangyayari? Ang elite 100,000 troops ni Pei, paano? Paano sila biglang matatalo at makakatakas? Anong nangyari kay Han Sanchen? Ang 200,000 nating tropa ay natalo niya noon, at ngayon ang pamilya Pei ay natalo rin ng 100,000 tropa. Paano natin lalabanan ang digmaang ito? Oo, napaka-magical ba nitong si Han Sanchen? Invincible ba siya? Ang isa ay masasabing conspiracy, at paano sasabihin ang 2 beses na ito?
Naganap ang digmaang ito sa ilalim mismo ng ating mga ilong. Mukhang hindi gumamit ng anumang pakulo si Han Sanchen, ngunit, hinati lang niya ang kanyang mga tropa, ngunit sa ilalim ng pagsupil ng ganap na bilang, ang mga tropang ito ay hindi gaanong mahalaga. Isang grupo ng mga tao ang natulala at may iba't ibang ekspresyon, ngunit hindi may kakailan na halos pareho ang sikolohiya ng bawat isa. Pagkalito, at matinding takot para kay Han Sanchen. Dagdag pa ang labanan ng pagbagsak sa lungsod, 3 beses na ngayon, ngunit bawat isa sa 3 beses ay tila tiyak na mananalo sila, ngunit sa wakas ay nauwi sila sa ganito, na talagang nagdududa sa buhay ng mga tao. Maging ang karamihan sa mga tao ay labis na nalulumbay na hindi nila iniisip na sila ay mananalo, hanggang ngayon, mayroon pa rin silang mahigit 300,000 tropa. Gustong pag-alitan ni Mingyu ang mga executive na ito para sa kanilang kalokohan at masira ang kanilang moral, ngunit ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan, dahil sa oras na ito, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang sikolohiya sa kanila. Bilang kataas-taasang commander, maging siya ay nakaramdam ng labis na kakaiba sa salitang tagumpay. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit matatalo si Peigo. Hindi rin niya talaga maintindihan kung paano manalo sa kamay ni Han Sanchen. Umuungol. Sa pagtingin sa kabilang panig ng larangan ng digmaan, sa oras na ito, ang mga sundalo ng Han Sanfang ay nagtaas ng kanilang mga boses upang magsaya, at ang mukha ni Mingyu ay labis na hindi nasisiyahan. Bumalik ka sa kampo. Nag-iwan ng salita, mabilis siyang bumalik sa kanyang master account. Nagkatinginan sina Ye Shijun at Fu Tian. Ibinaba ang kanilang mga ulo at malungkot na sumunod. Sa isang iglap, sunod-sunod na bumalik sa account sina Zhou Yanshua at Peigo. Pansamantalang natapos ang digmaan sa labas, at nakakagulat na tahimik. Sa oras na ito, tahimik din ang account. Mali ang impormasyon, at hindi ko alam kung saan papatayin ang isang super elite na higit sa 40 katao sa daan. Ang mga taong ito, nag-iisa man o sa pagtutulungan ng pangkat, ay walang kapintasan. Direkta nilang ipinasok sa baywang ng ating hukbo, ang pag-eko sa aming hukbo ay tila handa na at galit na umaatake sa aming hukbo sa harapan pagkatalo. Nanguna si Peigo sa pagsasabing, si Pei ay lumaban sa buong buhay niya at hindi kailanman nakaranas ng ganoong pagkatalo. Bahagyang bumangon si Zhou Yanshua at sinabi sa madilim na ulan, Kuya Shenlong, mayroon talagang maliit na grupo ng mga tropa sa Hanay. Maliliit na tropa, o super elite. Kumunot ang noo ni Mingyu, bakit hindi mo pa ito nakita o narinig? May nagtangkang magulat, ngunit sa oras na ito, biglang nakarinig ng mga putok ng boses sa labas ng tent. Bahagyang nakinig si Mingyu, at agad na sumimangot. Nagmadali siyang lumabas kasama ang isang grupo ng mga tao sa isang mabilis na hakbang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!